Yes, oh yes, it's our Sunday Sweet Sunday show. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumarang utsang maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang taray na Talakayan Showbiz Edition, ang taray ng outfit ni Mother. Sleeveless with sleeveless. Palakpakan naman natin. Diba? Sabi ko sa'yo, sino ba yung nag-comment? Sabi ko, tomorrow. Ito na, di ba? Ayan, di ba? Ngayon naman, braso niyang malapalo-palo. Ang kanyang pinapakita. Alam niyo po, dati hindi siya ganyan kapalo-palo. There was a time in the life of the Ultra Maldita na sobrang slender niya. Eh kasi yumaman na. Ayan. Pag yumayaman talaga, ayan na nangyayari. My God, how I wish. Pag-usapan na itong easy round. Actually, I really don't want to talk about them. Because, you know, I mean, like, are they even a talented lot? They're O2-2. Like, you know, they dance like, hello. You don't even call that dancing. And you even call that singing. But, of course, since sikat naman pala sila, pag-uusapan na natin ang kapalpakan na isa sa mga Beanie members na si Aya na nangyari sa palatuntunan ni Luis Manzano na Rainbow Rumble ba yun? Oo, something. Ano ba nangyari, Mare? Kwento mo nga sa akin kung itong kapalpakan itong batang ito. Kasi natanong siya ni Luis, ano ang kanta ni Yeng Constantino na palaging kinakanta sa kasal? Oh. Buong ningning. Diba? Pero talaga ito, ang talagang kanta ni Yeng Constantino na popular sa mga kasal ay yung kantang Ikaw. So ano naman sa lagot ni Aya? Chinito. Ay! Diba? Mr. Chinito talaga, girl? Pangkasal? Oo. Alam ko naman na ginawa ni Yeng Constantino yung Mr. Chinito para sa kanyang crush dati na si Ryan Bang. At naging big hit yun. Dahil nga, di ba, naging associated rin kay Kim Chu. Dahil nagka-version ata si Kim na kinakanta-kanta niya. Pero girl, talagang Mr. Chinito? Siguro na-rattle siya. My gosh. Diba? When you're in a contest, tapos live audience, tapos with the lights, diba? So, syempre parang mararattle ka. Kung tunay kang singer, hindi ka mararatel. Ano ba dapat ang mga genre ng mga kanta? Si Regine Velasquez, ang daming mga shows dati na pinapakanta siya ng kung ano-ano at Name That Tune at kung ano-ano pa. Never naratel si Ate Reg. Diba? Kasi si singer. Diba? So, hindi singer si Beanie Aya? I didn't say that. I didn't say that. Did I say that? Diba? Sabi ko kasi si Regine singer. Claim na The Nations Girl Group kayo. Tapos simpleng title at simpleng genre na dapat kanta sa kasal. Hindi alam. Eh baka nga na-rattle, you know. Baka na-rattle. Sabihin mo talaga hindi mo alam. Baka totoo na lang. Ay, nakasagot nga eh. Nakasagot nga. Ay, umunon din eh. Nag-react din si Yeng Constantino. Ay, syempre si Yeng Constantino, bait-baita na wala raw ginawang mali. Sa pagsagot ni Mr. Chinito. So, Yeng, doon ka sa ba? Kinanta habang naglalakad ka going to the aisle ng Mr. Chinito. Hindi ba? Hindi naman. Ay, huwag na kasi pagtanggol. Pag mali. Ay! Parang big deal sa'yo yung pagkakamali ni Ay, Aya. Big deal. Nakakainis na supposedly singer ka at parang sister mo in ABS-CBN, si Yeng Constantino, at maraming hubang-hanga sa'yo. Tapos simpleng song title at pwedeng gamitin sa kasal, hindi mo alam. Eh at least nga daw siya, swak pa rin kasi Yeng Constantino song. Bakit hindi ibang song. Di ba parang gano'n ang Ganun gusto na palabasin. Oo, parang swak pa rin. At least Yeng Constantino song. I am aware of Yeng Constantino song. Yeah, you are aware. You are aware of the Yeng Constantino song, but that song, the title that you gave is wrong. Eh talagang maganon. Ay contest yan. Either right or wrong. Di ba? Wrong siya, di ba? Diba? Tapos may mga gimmick pa kayong may mawawala raw member, may isang aalis. Hindi daw sa kanila. Diba? May mga daba ba kayong hindi raw sa inyo aalis? Tapos, saan galing ang usok? Siyempre sa inyo rin. Nagpa-apoy-apoy kayo kasi yung pala magki-contract signing. Ay, oo. Diba? Magki-contract signing, parang naman may intrigang itatanong. Ganon? Diba? Hinati ko lang ang sumagot kayo ng parang, I don't think that question is appropriate. Ay, para it reminds me of that. You remind me of the di ba? Parang Diba?
Si B? Yes! Oo, BU, di ba? Yes! Sinupalpal! Di ba? Sinupalpal yung ano. Matuto kayo kay Bianca Umali. Oo, galing Pangalanan sumagot. natin. Oo. Ganun sumagot. Oo. Pag may tinanong sa'yo at alam mong inventong intriga, sasagutin mo, sabi mo, I don't think that question is appropriate. Oo. Ang sabi mo pala na, press ka pa naman, tapos ganyan ang natanong mo. Diba? Diba? Dapat ganon. So kung may nagtanong sa inyo na, totoo nga bang may aalis, dapat ganun ang reaction. I don't think that question is appropriate kasi kita nyo naman po, buong-buo kami. Di ba? At ito, alam mo, kinakaloko ko doon sa that question is not appropriate. Di ba? Yung nagtanong na yon, miyembro na isang samahan ng mga patnugot. Oh, so what? O, kung samahan ka ng mga patnugot, wala ba kayong gagawin? Hayaan nyo lang nagwawala-wala at nagtatanong ng hindi tama ang miyembro nyo? Eh, patnugot pa man din. Well, to each his own, di ba? Diba? Yun ang drama niya eh. Hindi, sa akin kasi that is bad journalism. Ay. Pag bad ang kind of journalism mo, dapat kukasali ka sa isang grupo ng mga patnugot, pagsasabihan ka. Privately. Diba? Sana may kumante kahit privately. Or kung hindi man privately. Kasi ang nangyari, because of the line of questioning of that certain patnugot, lahat ng mga reporter damay-damay. Nakita mo ba yung mga comments sa X? Hindi. Damay tayong lahat. Ganyan naman talaga ng mga baklang reporter. Mga tanga. Mga BO-BO. Gumagawa ng mga kwentong hindi totoo. So, paano lang yung mga reporter na matulong magsulat? Bakit hindi naman siya journalist in the first place? Ang point ko, si Alex Brosas, pag nandun yung sa press con, malalala ang mga tanong. Talagang kailangan matalino kang artista para masagot mo. Pero, never sinabihan ng kahit na sinong artista na inappropriate ang kanyang mga tanong simply because may merito yung pagtatanong. May wawa, may kasuturan, at higit sa lahat, hindi imbento. Siya nga po ang killer question sa lahat ng mga press conferences. And I cannot help but wonder, why do we allow this kind of reporters to ask stupid questions? Tapos ang nadadamay, yung mga reporter na marunong magsulat, marunong magsulat, kasi ang nangyari, sweeping statement eh. Nakakahiya naman sa amin na inaalagaan ang aming integridad, ang aming kredibilidad. At hindi kami nagtatanong ng mga ganong klaseng pagkatanong na wala naman pala, gumawa ka ng question na ganon, na wala pala. Kahit si Bianca Umali na off. Diba? Sa akin parang, and the group that he is supposedly part of, Silence of the Lambs. Well, walang reaction. Diba parang, nilait-lait tayong lahat dahil sa isang pagkakamali. Naging generalize. Na-generalize. Na lahat ng reporter, BO-BO. Lahat ng reporter, gumagawa ng intriga. Lahat ng reporter, walang respeto sa mga artista. Parang, he represented us? Diba? Shot! Yun ang dating, doon ako offended, pare. Ganon? No, he became a representation of us. Ay! My gosh. I cannot be represented by anyone. Hello, diba? Yun nga ang point ko. And I mean, the eerie sirens of the group that he is part of is screaming in volumes. Diba? Is he part of the group? Kasama ba siya? Diba? Editors group yun eh. Diba? Oh. Kasi hindi ba siya editor? Ibang editor sa ano But going back, diba? Going back to that beautiful, beautiful Aya girl, sige na nga, tatanggapin ko na nga ang iyong pagkakamali. Sasabihin naman ng mga sumusuporta sa'yo, sorry naman kaming galit na galit sa'yo. Hindi ako galit na galit sa'yo. Ang sa akin lang, sana, mas talinuhan. Ay? Diba? Nasali ka sa contest, may mga Q&A, na parang almost, actually, hindi almost, trivial actually ang mga questions. Tapos, dapat, pag ganun ang mga show, sharp. Diba? Dapat alam mo. Sabi mo, tinasahan siya. Sabi mo, naratel. Naratel siya, diba? Parang gusto ko siyang sumali tuloy sa Family Feud. Ay, aray ko. Para makita ko alam mga kasagot siya sa mga, yung top survey, eme-eme. Baka mas lalo siyang maratel doon. Oh my God! Nakakaloka. Ito simpleng tanong ng, or baka naman, nauunawa ako, baka kasi wala pa siyang romance sa buhay niya. At hindi niya pa naiisip ang papapakasal.
Kaya hindi niya pa naiisip ang song choice na pwedeng pangkasal. From an icon like Kian Constantino. Alam mo, Mm. in any contest, it's always like this. Mhm. Either you know the answer or you don't know in between. Yeah. Di ba? Yeah. Either you understood the question or you don't know in between. Yes. Di ba? Oo. Kaya yung mga nagpapaliwanag pa, nag-ano pa, hindi. Mm. You cannot undo what you did. Yes. Di ba? Yun ang sumambulat sa'yo eh. Yun ang umano sa'yo eh. Yun ang baka ng bibig mo. So yun na yun. Di ba? So, ang bottom line, Bini Aya, huwag ka lang kasali ng game show! Ito po si Alwood Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show, ang Taya Talakayin Showbiz Edition.